evening mga kadogo, mga kadog lover. Okay? Mr. Dogo Style TV. Isang maulang gabi. Umuulan. Kanina araw-araw. Diba? So, ito tayo. Meron tayong entertain na katanungan from Sir Alvin of ano ba yan? Cagayan. Sorry, Sir Alvin. Sorry. Shoutout sa family mo, Sir Alvin. Again, may tinanong sa atin si Sir Alvin. Alam nyo, gusto kong sagutin yung mga ganitong mga katanungan eh. Pag nababasa ko sa comment section ko, kasi i-approve ko muna yung kung lalabas sa comment section ko. Ni-screen ko muna. So, yung tanong ni Sir Alvin ay para sa kanyang alagang aso, which is Belgian Malinois. Isang piraso yun, adult na, well-trained daw. So, ang katanungan niya pahapiyaw muna. Ang katanungan niya, ano ba ang magandang gamot or first aid pag nagtatay ang alaga natin aso? Adult yung kanya, pero mapa-adult, mapa-puppy, meron tayo isasagot dyan. Okay? So, ito, hiningi ni Sir Alvin ang opinion ko. Sasagutin natin. Direkta niya akong tinanong. Tinanong niya ako ng ganon kung ano ang maganda at mabisang first aid sa mga nagtatae. Nagtatae pa lang naman daw. Normal pa lang yung amoy, wala pa dahil kanina pa lang maaga. Pakaganda yon, di ba? Madaling maagapan. So, nung sinabi niya nagtatae, pero kagad akong tinanong sa kanya. Okay? Ang tanong ko, bakit po, noon dati ba nagtatae? Kahapon ba nagtatae? Hindi naman daw. Kaya lang dahil sa nag-uulan, yan ang kaya lang. Kasi kailangan kong obserbahan at imbestigahan ng konti. Kasi malaki epekto po yun. Papakita ko sa inyo kung bakit. Yun nga. Dahil doon sa nag-uulan, nilipat niya raw ng lugar yung kanyang pahinga ng aso niya. Hindi rin siya nagkukulang, parang ako meron ding space. Malaki ang bahay ni Sir Alvin. Maganda yung bahay, nakita ko. Kaya lang problema, dahil sa nag-uulan, yung unang location ng aso is binabaha. Nilipat niya ngayon. So, meron siya patungan na mga about 5 inches nandun yung aso. Drainer na rin yung patungan yung kala mo paleta. Plastic yun. Okay, goods naman, goods. Naka-tiles, kagaya sa akin, naka-tiles. Mas malaki pa yung kanya, parang soleras. So, nung pinakita niya sa akin sa video, okay sana. Kaya lang, meron ako nakita. Ayan, si Sir Alvin, nakikinig ngayon. Sinabi ko na sa kanya to. Marami kasing ko sa pagtatay. Bakit ko tinanong kung ano yung location? Kasi marami kasing nagtatay ng aso dahil sa location niya. For example, kay Sir Alvin nakita ko, nilipat niya doon. Maganda, nakatals lahat. Hindi na nababasa ng ulan kasi soleras na nga ang tawag doon sa probinsya. Kaya lang may nakita akong kanal sa maliit. Uhawin yung bill dyan. Tinanong ko siya kayo, umiinom. Minsan doon nakita niya, umiinom doon. Yun, hindi ako. Cause din po ng pagtatay yun. Baka nga lumalaya dahil kanal yun masama yun, diba? So sabi niya, ay ganun ba sir, ganito, sige, tatakpan niya na lang daw, papalagyan niya ng screen, okay, diba? Okay, baka nga ngayon nalagyan niya na yun kasi madali lang naman yun. Papa-weldingan niya lang ng screen na buhay pa rin yung kanal. Kaya lang ako ingat naman sa lamok, diba? Pero hindi naman daw malamok kasi running water yun. Galing sa lababo, lagi daw nababasa. So, ingat pa rin ako. So, yun. Pagagawa niya na ng screen, okay na. Kaya lang ang tanong, nandun na yung bakterya Nagtae na. For sure doon yun, nakainom ng tubig ka na. Nagtae. Kasi hindi naman doon nagtatae kahapon. Nung nilipat niya lang, gulat siya, ginawagahan nagtatae. So, para sa akin yun, sa observation ko okay, tapos na. Naobserbahan ko na maaring doon. Okay? Sa experience ko, maaring doon. Possible talaga doon. Ngayon, ang tanong, paano ko gagamutin daw, bibigyan ng first aid, ang asong nagtatayo malambot ang pupo. Kasi buti nga agapan. Kasi pag pinalala, nagkakaroon pa yan ng baka maging parbo pa yan, di ba? Mahirap yun. So ngayon, naagapan. Kaya nga sabi niya, first aid. Okay? Pero agad po, uli. Hindi po ako bet para sabihin ko laging ganito ang gawin ninyo. Ito po yung first aid lang. Agaya niya, bagong-bago pala nagtatay. Okay lang, first aid. Pero syempre, iba pa rin po ang professional. Pag alam natin alanganin, i-bet po natin. So, dito po tayo. Nagtayo pa lang ng umaga.
Medyo na goods yung pagtatanong niya sa kasi malaki ang chance na maagapan natin. Okay? Ano daw ang gamot ko sa pagtatai? Hindi tayo pwede gumamit ng gamot ng pantao, yung mga Imodium, mga loperamide, wag po, hindi po pang so yun. Ang ginagamit ko lang po dyan sa first aid na yan, unang-una, pinapainom ko po ng antibiotic. Pamatay po ng mga bakterya po sa katawan. Yun nga mahirap kasi siyempre may magtatanong, ano po ang milligram, ganyan. Ako kasi po, hindi po bet, pero experience lang po pinapainom ko siya ng antibiotic pang tao po yun. May dessert po kung dami lang na ipapainom through syringe forced feeding na tinatawag, gaganon ko lang. So, yun, na antibiotic ko. Para mamatay yung bakterya na sa tiyan. At bukod dun sa antibiotic para dun sa mamatay bakterya dun sa nakuha niya at na kaya siya nagtatae dahil sa tingin ko nga sa kanal, bukod dun, binibigyan ko siya ng pagkain na para tumigas uli ang pupo. Ano po yun? Yung iba kasi sabi, subukan naman sanas. Okay naman yung experience nila, hindi naman mamamatay ang aso doon. Yung iba naman kakatasa, papainumin. Goods din po yun, goods yun. Kasi natural yun. Ang akin po, isa sa nakakatulong talaga. Unang-una, huwag na natin siyang pakainin ng mga mamamantika. Siyempre, paano tao? Kung ano ba ang bawal pag nagtatay? Huwag na yung mga ganon. Huwag na yung mamamantika, huwag na yung masyadong matataba, di ba? Tsaka, number one kong ginagawa pag malambot ang pupo ng mga alaga ko, mapapape man o mapaadol, yung lagi ko sinasabi sa inyo, Quaker Oat. Quaker Oat, tinitimpla ko sa mineral water para lumabnaw at tumigas. Di ba? Ayun, ako sumingit na. Hindi kita pwede pakita po. Wala kang dress So, yun. Ito pa isa. Naku. Sige na, magbablog muna si Lolo. Puro kayo kalokohan. Magbablog muna. Nawawala ako sa konsentrasyon ko. So, yun. Ang pinapakain ko is Quaker Oats. Sinahaluan ko ng mineral water para mabuo siya ng konti. Nagpo-form ako ng parang fishball. Pina-force feed ko sa kanila. Or much better kung kakainin, pero minsan hindi kakainin kasi wala naman lasa. Hindi natin pwedeng lakaluan ng kung ano-ano, yung mga meat or what, para kainin. Huwag, walang pampalasa dapat. Yun lang, susubo ko force feeding para mga fishball, mga katapiraso, mga priyaso, force feed kasi hindi naman natin pwedeng biglayin po yung tiyan nun. Tsaka much better nga, 6 to 12 hours, huwag natin siyang pakainin. Hayaan natin siyang mag-dispose ng dumi para mawala yung laman ng tiyan niya. After po ng 6 to 12 hours, ako 6 hours lang, nagbibigay na ako ng solid food, which is ang solid food ko, yun nga, yung Quaker Oat. Tapos yung mga ginagawa po ninyo, yung kapas ng mansanas, pakainin ng mansanas, wala namang masama doon kasi talaga naman pampatigas ng pupo yan. Okay? Ang Quaker Oat kasi is mayaman sa fiber. Ang lakas po makapagpatigas ng pupo. Okay? Pero, hindi po titigas yan kung hindi natin mapapatay yung bakterya sa tiyan. Yung cause ng pagtatay niya, kaya ina-antibiotic ko po. So magtatanong kung ano po antibiotic niya, kahit ano naman po pwede. Yung pang-aso, meron pong antibiotic doon. Diba? Sundin po natin yung label doon. Sundin po natin yung dosage doon. Ako kasi bukod sa pang-aso, gumagamit din akong pantao. Kasi yun na yun, bilang experience ko kung ilan, at mahirap ituro. Kaya hindi ko po isasuggest sa inyo yung pantao, mas maganda po yung pang-aso. Meron na nakalagay doon, indicate kung ilang milligrams, kung ano ang age ng aso, ilang milligram ang papainom. Ando naman lahat, di kayo maliligaw kasi meron man direction how to use yung mga gamot na nabibili natin. Kaya importante ma-antibiotic yung gano'n, yung nagtatay na cause ng bakterya. Tsaka natin babanatan ng mga pagkain na sinasabi natin na pampatigas. Sa akin, sabay yun. Habang ginagamit ko, pinapakain ko siya after 6 hours ng pampatigas, which is yung maraming fiber. Number 1 nga yan, yung Quaker Oat. The best talaga, pag pinakain ko yun, kunyari, ngayon, pakakainin ko, mahal ka niya, no? Let's say na pinakain niya, pero sabi niya, susundin niya ako. Ano na yan, pag tumayan mamaya, gabi, makakakita siya, may laman-laman na yan. Lalo na bukas, kung tuloy-tuloy niya susundin yung sinasabi ko.
Eh lalo na rin siguro, hindi ko po na-try, ano, yung katas na mansanas o mansanas. Pwede rin. Makakatulong po yun. Kaya para sa akin, goods na goods. Okay? Sir Alvin, sundin mo yon at anong kurma sinusunod niya na bumulin siya ng Quaker Oats. Huwag lalagyan ng gatas, huwag lalagyan ng anumang bagay na pampalambot ng tayo, ha? Pinapakain natin ng Quaker Oats para magkaroon ng fiber. Supply yung katawan ng asong malambot ang pupo para tumigas ang pupo niya. Kaya the best yung Quaker Oats talaga. Kung biglang nun, mineral water. Okay, so yun. Kayo, pinatutunan kayo sa mga nakaka-encounter ng ganun, sundin ninyo. Wala po masama doon, Quaker Oat lang naman po yan. Tapos, painimin nga po ng antibacteria na panghayop, special pang aso. Okay, dito na lang po muna. Ako, yung mga po ko nangungulit na. Singit na ng singit. Sana may natutunan po tayo ng pang-first aid sa mga malalambot ang pupo ng ating aso. Inuulit ko po, hindi po ako professional vet. Ito po opinion ko lang according sa experience ko. Okay po? So, dito na lang po muna. Sa susunod po mga katanungan ninyo, pipilitin ko po masagot na maayos. Mr. Doggy Style TV. Thank you for watching. Thank you for watching.